kung meron man tayong misyon sa buhay, sa diwa ni San Antonio de Padua, dalawa, maging marunong at maging mapagkawang gawa. Isang pangarap ang nagkaroon ng katuparan sa mga taga-distrito ng San Antonio dito sa lungsod ng Cavite. Ang katuparang ito ay nagkaroon ng liwanag na ang pamilya ng Onofre at Pascuala Generillos Micenas sa pamumuno ni Ginang Teodora Micenas Ristrom, anak at isa sa mga tagapagmana, ay nagbalikbayan noong Nobyembre 1972 upang dumalaw sa kanyang mahal sa buhay. Magkaroon ng chapel. Kaya nung umuwi ang mga tiya ko, si Teodora Ristrom, si Purita Micenas Thomas, si Wayway Micenas, si Rose Micenas Buanga, tapos tatay ko, si Francisco Micenas. Nag-usap-usap silang magkakapatid yung itatayo nilang chapel. Through yung mga minana nilang lupa, pinagsama-sama nila, kinuha nila para makapagtayo ng chapel. So it started that way. Nung yung pag-uusap nila, kinausap namin si Monsignor Barakel. I-note namin sa kanila kay Monsignor. Tapos hanggang sa nagmisa sa Reynoso. Nagkaroon ng isang pagpupulong sa tahanan ni Ginoong Onofre Micenas Jr. sa pangunguna ni Reverendo Monsignor Barakel Mojica, kura paroko ng Simbahan ng San Roque, at dito ay napagkasunduan na maghanap ng lupang titirikan ng isang kapilya. Senyor, sabi ako yung play na tayo ng simbahan. Ako si mga active na mga member ng SACO. Isa doon si Mr. Banico, si Colonel Banico, naging active doon. So, yun, nakabili ng lupa, tapos yun, nakapatayo. At ako na naging kura para ko nga si Father, Karumpong, Ramoncito. Ito ang nagbigay ng daan upang ang isang loteng bahagi ni Ginang Teodora Ristrom at ang pakikipag-ugnayan sa kanyang kapatid na si Ginang Rose Guanga ay kusang loob nilang inialay para sa simbahan na planong itayo. Hanap noon ng isang lugar kung saan makapagtatayo ng isang kapilya lang noon. Ang Roman Catholic, napakabait ng pamilya Micenas. Inoffer nila yung lote kung saan kami nakatira, doon sa kami nakatira. Naupa kami noon ng lupa pero amin yung bahay. Ang sinabi, ma'am, kailangan po, pumunta na si Monsignor, nagpunta na ron, di, wala kang magagawa, kailangan. Lumipat kami, tapos ngayon, yung stronghold ng mga taong taga San Antonio na talagang may puso para makapagtayo ng isang simbahan. Sa pamumuno yan, ni Brother Bert Banico, Sister B. Agustin, Sister Nati, sina Brother Boy Tanael, sina Brother Al Custodio. Join hands. Tulong-tulong para maipundar, para maitayo ang simbahang ito. Na-accomplish naman at maitayo, nagkaroon ng simbahan ang San Antonio District, San Antonio Roman Catholic Church. Dahilan sa may kaliitan ng lote na inilaan para sa simbahan, pinagkaisahan ng magkakapatid na Ginang Teodora Ristrom at Ginang Purificacion Micenas Tomas, isa rin sa mga tagapagmana ni Ginang Pascuala Micenas, na ibigay ang 3 lote para pagtayuan ng simbahan na pangarap ng kanilang ina. Dream na magkaroon ng simbahan. Ang tagal noon na naghumingi sila ng mga donasyon para maituloy ang simbahan, matangbakan ng lupang yan. It takes so many years talaga. So, nung parang gusto na magsimula, hindi nila alam, hindi nila mapunan kung paano matatagbakan. So, to mention, si Dr. Beth Torrente, ang nagmi-meeting sila kasi member din siya ng CWF. Nagmi-meeting sila.
may makakatulong sa atin yan. Na si Bert Panico. Kasi taga may mga conditions niya sa Philippine Navy, kasi yan sa Philippine Navy. Parang matampakan. So, nilapitan nila si Papa, si Commander Panico, Roberto Panico, para tumulong dyan. So, ang ginawa ni Papa, yung mga connections niya sa Philippine Navy, yan ay, I'm not wrong, yung CVs. Yun ang hininga niya ng parang matampakan. Ika-15 ng Pebrero, 1974, inilunsad ang groundbreaking ng kapilya. Pinangunahan ni Ginang Domingo Ramirez at ang kanyang mga kasama. Sila ang naglagay ng mga barya sa bawat posteng magsisilbing pundasyon nito. So, dito si Father Che Carumbong. Nandito siya. Wala pa talaga simbahan. Noong si Monsignor Barapiel, nagmimisa siya sa mga bahay-bahay lang. Isa ang bahay namin na minisahan niya. Tapos, nagtayo na ngayon dyan ng tent para maging simbahan ng San Antonio. Okay? So, nagsimula dyan si Father Carumbong. Siya ang unang pare na nandyan. So, nagsimula yan sa maliit na hanggang sa unti-unti nabuo ni Father Carumbong ang simbahan. Ganun. Pero hindi ganyan pakalaki. Maliit pa lang. Ang pinaka-kumbento ng pare sa likod ng simbahan. Yun. Kung nakikita nyo, meron sa likod ng simbahan, di ba? Tapos, kaya yun, nawala yun. Kasi, nabili namin ang katabi ng simbahan. Kaya, Kabilang sa mga unang taong nagsakatuparan ng misyong ito ay sina Ginang Dorotea Bartolome, Ginang Aurea Bartolome, Ginang Consorcia Pastrana, Ginang Domingo Ramirez, at Ginang Socorro Villavicencio sa pamamatnubay ni Berendo Monseñor Baraquiel Mojica at Binibining Iluminada Bautista. Dito ay mas lalong nagsumikap na humingi ng tulong sa taong bayan. Kasi yon chapel ang nakalagay dyan, bubong lang na gano'n. Pag magmimisa, di may pare na, pag may misa, sa bubong lang na gano'n. Hanggang sa unti-unti, nagbahay-bahay kami, donation. Yun ang umpisa. Tapos, nalagyan ng bubong. Yung mga ganyan, wala pa. Pag hindi kami tumitigil ng panghihingi ng abuloy. Pero napakagaang ihingi ng abuloy ang San Antonio. Itinatag ang samahan ng San Antonio Catholic Organization o SACO taong 1975. Itinalaga si Reverendo Padre Ramon Carungkong bilang kauna-unahang kura paroko ng parokya. Ang kapilya ng San Rafael Arcangel sa Calle Marino ang siyang natatanging kapilya na nasasakop sa parokya. Hindi ganito kaganda ang chapel, bukas na bukas. Ngayon, sa tulong ng bayaw ko, pinalaki to, inayos, hanggang sa nabuo ng pinanuhas ng chapel. Yun, hanggang sa nagamit na nga. Nagkaroon ako talaga ng determinasyon na maglingkod sa simbahan, sa kapilya, o sa anumang mga kilusang may kaugnayan sa ating pananampalataya. Hindi ako nakaramdam ng sabihin natin pagod, pagkayamot. Wala yan. Dahil ang puso ko talagang inilaan ko dahil sa wala nga akong anak, kapit na lang ako sa Taong 1987, itinalaga si Reverendo Padre Abilino Abueg bilang ikalawang kura paroko ng parokya. Sa taong ito, itinatag ang San Antonio Parish Choir o SAPAC.
Taong 1973, itinilaga si Reverendo Padre Marino Limbag bilang ikatlong kura paroko ng parokya. Sa kanyang panunungkulan, isinagawa ang expansion at pagsasagawa ng simbahan at bahay-pari. At sa taon ding ito, itinatag ang Messengers of St. Anthony Coral sa pangunguna ni Ginoong Jess Esguera. Taong 1974, itinatag ang Teatro Mensaheros sa pangunguna ni Ginoong Jose Jeffrey Camanyag. Sa harapan dalawa, di ba? Pati yan ganyan. Project yan ni Father Norris. Nagawa namin yan. Pati nga sinasabi ko sa inyo na napamarmol ko yan. 180,000. Hiningi ko yan kay Toto Abaro ng Cavite Sales Corporation para maging marmol lang ang simento. Hindi, ganito simento lang talaga. Naging marmol yan because of yung Cavite Sales Corporation, si Toto Abaro, ang nag-donate ng 180,000 for the marmol. Tindihan niyo ako. Kaya alam ko ang bawat project na ginagawa ng mga pari dyan. Kaya yung stained glass project yun ni Father Norris, at saka yung marmol na ganyan. Pag alis naman ni Father Norris, ang dumating ay si Father Alan. And then, yung multipurpose hall, project din namin ni Father Alan yan. Nag-raise fund ako, nagpa-raffle ako, nagpagawa ako ng souvenir program para lang maka-raise kami ng fund para maipagawa yung multipurpose. Taong 2000, dumating si Reverendo Padre Alan Valero bilang ikalimang kura paroko. Ipinatayo ang multipurpose hall, gayon din ang paligid ng simbahan. Sa taon ding ito, naganap ang Pan de San Antonio, the Cavites Pan Fiesta, na kung saan ay nagkaroon ng parada at paligsahan ng naglalakihang tinapay. Gayon din sa pagsasayaw ng karakol. Taong 2001, sa araw ng kapistahan ng mahal na patrong San Antonio de Padua, ang simbahan ay binasbasan at itinalaga bilang isang ganap na parokya sa pangunguna ng lubhang kagalang-galang Manuel Sobreviñas, obispo ng Imus. Ang parokyang ito ang kauna-unahang Romanong Katolikong parokya na itinilaga sa pagkapatron ni San Antonio de Padua sa probinsya ng Cavite. Sa kagandahang loob ni Ginoong Jose Oico at pamilya, ipinagkaloob niya ang pampagawang pintuang kahoy sa Puerta Mayor ng simbahan. Napaka-successful ng ating mga napakaganda na television. Kasama kami lahat na television. Tapos, napakaganda ng experience na yon. Hindi lang kay Father Alan, noon napa-televise din kami, in-interview din kami noon. Ako, si Sister Nina, si Sister Dalia, sa Imus pa kami nagpunta. Ang nag-interview sa amin, pinalabas din kami sa, alam ko, TV4 ata yun. Kaya na-televise din kami noon. Napakasarap maglingkod talaga sa Panginoon. Talagang dito mo madadama yung pagmamahal talaga ng Diyos. Sa pagdating at panunungkulan ni Reverendo Padre Leo Ben Peregrino bilang kura paroko, pinalagyan ng bubong ang patio at inaisagawa ang plano para sa pagsasaayos ng sakristiya, adoration chapel, opisinang pamparokya at pangingilak para sa bagong tabernakulo. Si Reverendo Padre Teodoro Villanueva, ang kura paroko ng parokya sa taong 2006 hanggang 2009. Ipinagpatuloy niya ang plano ni Padre Leo Ben Peregrino na isaayos ang sakristiya, adoration chapel, ang lugar sa gilid ng bahagi ng santuario kung saan ilalagak ang tabernakulo, opisinang pangpari at pamparokya, at ang pagpapalit sa nasirang bubong sa garahe. Sa kanyang pangunguna ay natapos ang bagong disenyo ng retablo at altar. Idinagdag sa itaas na bahagi ng retablo ang mga reliebe ni San Agustin ng Hipona at San Francisco ng Assisi. Naging kaisa ng mga mananampalataya sa parokya ang mga madre mula sa Sisters of St. Joseph of St. Mark. Taong 2009,
nang italaga si Reverendo Padre Gilbert Reyes bilang kura paroko. Sa kanyang panunungkulan, muling isinaayos at pinapintahan ang kisame ng simbahan sa kagandahang loob ni Sister Millie Capili at pamilya. Taong 2014, napagkasunduan ng Parish Pastoral Council, Knights of Columbus at Komite ng Kapistahan sa pangunguna ni Ginoong Roy Lorenzo Maala ay sinimulan ang Walk, Run, Have Fun. Ako po ay naimitahan ng ating kura paroko, Reverend Father Gilbert Reyes, na pangunahan ang kapistahan sa San Antonio ng para sa taong 2014. Hindi ako nagdalawang isip at ito po ay aking tinanggap ng puso. So, sabi ko, kailangan maging makabuluhan ang darating ng kapistahan ito. So, isa sa aking naging proyekto ay pagpili at pagpapalit ng bagong kampana para sa ating parokya. Kaya sa tulong ng mga mandated organizations na aking nakasama during the time na ako po ang hermano ng Fiesta San Antonio ay napagtagumpayan namin ito. Kumbaga, it is a good effort para sa amin na para sa lahat na mabili namin, acquire namin yung bagong kampana na hanggang sa ngayon ay ating naririnig at ginagamit. Blessing in disguise din po na karoon ng problema bago makarating ang kampana doon ay parang biyaya, hindi natin masabing biyaya o binigay sa atin ang ating mahal na patron na kung saan nagkaroon ng problema ang ahensya ng ating gobyerno ay pinalad tayo ay na-appoint na makapagtrabaho doon na hanggang sa ngayon ay aking pinagpapasalamat. Taong 2015, sa pangunguna ni Ginoong Enrico Luna, Messengers of St. Anthony Corral at ng Taong Bayan, isinaayos at pinalitan ng kulay ang retablo at altar. Ika-30 ng Abril, 2015, sa ginanap na bisita pastoral ng Lubhang Kagalang-galang Reynaldo G. Evangelista, Obispo ng Dioceses ng Imus, binasbasan ang bagong ayos na retablo. Sa taong ding ito, ika-16 ng Hunyo, dumating si Reverendo Padre Ferdinand Leaño bilang bagong kura paroko. Taong 2016, ang parokya ay nagdiwang ng ika-40 taong anibersaryo ng kanyang pagkatatag. Ika-12 ng Pebrero 2016, dumating nooy Arsobispo ng Maynila at dating Obispo ng Dioceses ng Imus, ang kanyang kabunian, Luis Antonio G. Cardinal Tagle. Ika-15 ng Pebrero 2016, ang araw ng pagdiriwang, isinagawa ang isang misa konselebrada at maringal na prosesyon na dinaluhan ng mga parokya sa lungsod ng Cavite. Sa kanyang patuloy na panunungkulan, ipinaayos ang kumbento ng parokya, nakabili ng bagong lote sa likod ng kumbento. Sa paglipas ng panahon, masasabi natin na ang pangarap na minimithi ng mga mamamayan ng San Antonio ay naging isang ganap na katuparan, isang biyaya mula sa Diyos sa sambayanan. Dinala ng mama, ang mama ko bumuhat dyan ang gaan-gaan. Ang gaan-gaan siyang nabuhat kasi ang pinag-anuhan lang niya is maliit na chip. Asin chip, hindi truck. So, kalong-kalong ni mama ko yan. Nadala na yan kung Pampanga to dito. Nung bumaba dito, baha. Binuhat ng papa ko. Ang gaang din ay takot sila. Ganun siya kami like this.
Noong 2011, nagsimula kami na mag-alaga ng Santo Entierro. So, na-inspire kami kasi every year, noong 2011, nakita namin sa Facebook na na parang walang masyadong nagbubulaklak sa Santo Entierro. So, nag-decide kami na family namin na mag-start na bihisan yung santo. So, from 2011 to I think 2013, kami yung nagbibihis. Nagbibigay kami ng bulaklak. Then finally, 2013 or 2014, talagang pinaalaga na sa amin yung Santo Entierro. At the same time, si Sir Ted Luna, parang tinanong kami kung gusto din namin magdagdag or magpagawa pa ng santo para idagdag sa mahal na araw. So, nag-usap kaming pamilya at nagdesisyon kami na sige, magpapagawa kami. So, doon nabuo si San Juan Evangelista. So, kaya din naman namin naisipan na magpagawa din at tumulong sa simbahan para mag-give back sa lahat ng mga blessings na nakukuha ng pamilya namin sa pang-araw-araw. At para din so totoo lang yung pagsasanto, mahirap din talaga siya. Pero magaang siya sa buhay. Ito na rin yung naging inspirasyon niya namin kapag may kailangan, may problema, takbuhan na rin namin. Yung kwento naman ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, nagsimula talaga siya nung yung mother ko kasi nagkaroon siya ng breast cancer. And then, naging devotee siya ng Guadalupe. Kumbaga, doon siya nanalangin para sa paggaling niya. And talaga namang mabait talaga yung Mahal na Birhen sa kanya. Dahil naging clear yung breast cancer niya. So, nag-decide kami, actually ako, regalo ko sa kanya yan. Nung birthday niya. Dahil nga, gumaling siya sa tulong din ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. So, niregalo ko yung Guadalupe sa kanya. Ako po ay nag-aalaga ng Santa Maria Magdalena na inilalabas po namin tuwing mahal na araw, tuwing Biyernes Santo sa parokya ng San Antonio de Padua. Nung taong 2015 ko siya pinagawa. Pagkasundoan namin o napagplanuhan na magpagawa kami ng santo para sa San Antonio de Padua. Maria Flores na inilalabas po sa parokya rin ng San Antonio tuwing Flores de Mayo. Parang 3 years na siya o 4 years na nandiyan sa parokya. Nilalabas siya tuwing may Flores de Mayo ang parokya. Una, napagdesisyonan ko na magpagawa nun kasi para meron po kami sariling flores na magagamit na santo. Ako magpagawa sa iyo ng Mama Mary kasi devoted ako kay Mama Mary. Lagi ako nagsisimba sa sa Baclaran, sa Mother Perpetual Help. Kaya nagpagawa ako ng Mama Mary na Santo Rosario. At ako'y yan, pag umaga, lagi ako nag-good morning sa kanya. Tsaka maraming blessing na binigay sa akin si Mama Mary. Si Saint Anthony, dinadala sa amin tuwing October sa loob ng pawn shop namin. Ngayon, kaya ako naisip na Saint Anthony kasi 'di ba sa San Antonio ko, tiga San Antonio ko. Gusto kong tinanong ko kung ano yung patron ng San Antonio. Ngayon sabi Saint Anthony, tapos tinanong ko na si Saint Anthony kasi hindi ko alam ang story ni Saint Anthony. Tapos may nagkwento sa akin na pag may hinihiling ka, ayan mo kay Saint Anthony, ganyan. Tsaka pag ako nasimba sa San Roque, lagi akong humahawak sa kanya, kay Saint Anthony, na para bang hinihilan niya ako papunta sa kanya. At lahat ng hinihiling ko naman sa kanya, binibigay sa akin. Kaya nagpapasalamat ako kay Saint Anthony dahil hindi niya pinababayaan ang pawn shop namin. Dumami yung pawn shop namin. Every year, nagkakaroon kami ng mga branches. At saka, nagiging okay naman lahat, pati yung mga employee ko. Tinawag ng Diyos mula sa bayan, ang daing ay lubos. Ikaw ang larawan ng pag-ibig.
ibigay ng puso, buong buo, di kulang at gustong gusto. Paring Pilipino, tapang taglay mo, nakikilala mo ang iyong lupa sa lobo, ikaw ang maganggalang sa talim ng kasalanan. Salita ng Diyos at panalangin ang sandata mo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa langit ng hiling matintiman. Ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, ikaw ay Paris. Ika'y Pilipino, isang pari ni Cristo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa langit ng direng matintiman. Ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, ikaw ay Paris. Ika'y Pilipino, isang pari ni Cristo. Ako'y naging bahagi ng 45 celebration ng San Antonio de Padua. I hope and pray that it will continue as is, and it will grow up more and more parishioner will come back. Sana nga magpatuloy ulit kung gaano ka ang mga organisasyon, kung paano yung helping hand nila noon, kahit ng mga konting bagay na masasabi mo na maski isang pako nakapagbigay sila. Sana bumalik ito ngayon. Kami po ay bumabahagi ng maligayang 45th anniversary po sa ating simbahan, sa ating lahat na nagsisimba dito sa ating parokya. Happy anniversary po sa ating lahat. Naway lagi tayo pagpalain ng ating Panginoon kasama ng ating mahal na Birhen, Maria, at higit sa lahat ng ating mga ang paglilingkod sa simbahan kasabay sa aking pagiging guro sa active duty ba ay talagang kinakailangan ang full dedication ng isang tao. Buong puso ang iyong paglilingkod kahit pagod ka sa paaralan, kailangan ka ng simbahan, kailangan nandoon ka. You have to give time for the church, give time for the Lord. Muli, sa ngalan ng aking buong pamilya at ng aking may bahay, kami po ay bumabati sa parokya ng San Antonio de Padua ng Happy 45th Anniversary. Mabuhay po ang sambayanang San Antonio. Maraming salamat po. Mula sa sambayanan ng Cali Marino at kapilya ni San Rafael Arcangel, kami po ay lubos na bumabati ng Happy 45th Founding Anniversary San Antonio de Padua Parish. Binabati ko po ang parokya ng San Antonio de Padua ng ika-45 taon ng parokya. Sana po ay magpatuloy po tayo ng paglilingkod sa San Antonio de Padua. Ng Happy 45th Foundation Anniversary at asahan niyo po na ang aming po pamilya ay patuloy na susuporta at tutulong po sa anumang pangangailangan ng ating simbahan. Yun lamang po at maraming salamat. Happy anniversary kay St. Anthony, 45th anniversary. Maraming salamat po sa lahat po ng... Iyak ako! Maraming salamat po sa lahat ng blessing na ibinibigay niyo po sa akin, sa Pontiac na laging pong ginagabayan. Salamat po sa lahat po ng tulong na binibigay niyo po sa amin. Maraming salamat po.
So, maligayang pagbati po sa parokya ng San Antonio for the past 45 years. Bilang isang anak din ng San Antonio, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa biyayang pinakalot niya sa distrito ng San Antonio para karoon ng sariling mga simbahan at patuloy pang undan sana ito sa pagtutulungan ng mga kabaroon. Thank you very much and God bless you. Mahal na Patron San Antonio, sabi ko sa inyo, at gandaan ko, sana po bumalik ulit ang mga nagsisimba. Kasi nawalaan anak yung nagsisimba, napansimba nyo, konti na lang. Sana po bumalik lahat, mapuno ulit ang simbahan, pareho ng dati, na maraming tao sumisimba sa San Antonio. Para mo ng awa, maawa ka sa amin. Nagmamakaawa ko sa iyo, Patron San Antonio. Tulungan mo kami na bumalik na muli sila. Huwag na silang umalis, bumalik sana silang muli, magsimba silang muli sa simbahan. Mahal na mahal ko ang simbahan yan, mahal sa San Antonio. Ay. Naaawa ako kasi pag nakikita ko si Pinong ako nakakasimba, parang konti lang ang tao. Naaawa ako, ba't gano'n naman natin puno ang simbahan. Sa bagay ngayon, pandemic nga wala, pero noong wala pang pandemic, ang dami sumisimba na. Tapos nawala, I don't know ano nangyari. Binabati ko po ang simbahan namin sa 45 years po na nandyan. Nandyan po ako magmula na simula ang simbahan po niyan hanggang sa ngayon. Nagkaroon lang po ng pandemic at nagkasakit po ako kaya hindi po ako nakakasimba. Pero sana po tuloy-tuloy po ang pagsisilbi ng mga pari sa aming simbahang itong San Antonio Catholic Church po. Kung ano mo pa ang maitutulong ko sa simbahang ito at makakayanan ko makahingi pa sa ibang mga taong may mga kaya sa buhay, gagawin ko po alang-alang sa 45 years ng simbahan namin na sa I love you San Antonio, I love you, I love you, I love you, I love you. Oh, San Antonio de Padua, Say,